Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is Ask Out, kung saan yung mga tanong nyo na iniwan sa comment section, sinasagot natin dito basta about smartphone, about tech, at saka syempre, maayos na tanong yung makikinabang ang marami, okay? Or at least kaya kong sagutin, okay? Kung interesado kayo, again, boring po ito. Kung interesado lang kayo sa mga questions na sasagutin ko rito, you can stay. If not, okay lang, move on na kayo sa ibang channel. So, ito na yung mga questions, ilalatag na natin. Kayo mag-decide kung gusto nyo magstay, okay? So, unang tanong, lipat tayo sa screen ko. Sa tanong ni Boss Giancarlo Giron, 8630, Sir, ask lang, bilang reviewer kayo ng mga cellphone, ano po personal phone nyong mga reviewer? Sana nabasa. Okay, sasagutin natin yan. Sa susunod na question, galing kay Boss Tima Belana. Boss, tanong ko lang kung mapansin nyo comment ko dito. Ang Uniso kaya sa tingin nyo makakasabay sa mga Dimensity 8200, 8300 at 8250 at sa Snapdragon Gen 3? Sana magawa nyo ng video. Okay, sasagutin din natin yan, Boss Tima. Galing kay Boss Ervin Ski Black Mamba 9948. Good afternoon po. Tanong ko lang po, pabor po ba kayo sa foreign internet provider dito sa Pilipinas? At kung bibilis ba ang internet speed kung sakaling makapag-establish sila dito sa Pilipinas? Curious question. Nice. And then, finally, galing kay Boss Astu Vlog 8360. Pag bagong biling phone, sir, 30 to 85% lang din ba? Pag bagong bili, applicable pa rin ba itong 30 to 85% habit na to? But, sagutin natin yan, of course. I'm sure nasagutin na to before, pero for clarification na din, mukhang marami pa rin ang hindi nakakaintindi or mga baguhan din siguro sa pag-alaga ng kanilang smartphone. Sasagutin natin yan, okay? Now, yun na yan. Kung interesado kayo, let's start. Okay, sa unang tanong galing kay Boss Giancarlo Giron, 8630. Sir, ask lang, bilang reviewer kayo ng mga cellphones, ano po personal phone yung mga reviewer? Sana mabasa. Okay, so, mga reviewers, di ba? So, siguro mas maganda sila na yung sasagot sa tanong mo, boss. Mga Lodi, pasok! Hi Sir Rain ng Kotman Channel. Maraming salamat sa pag-include sa akin sa video mo. So para sa akin naman, yung aking ginagamit na daily phone for almost 1 year na rin na itong iPhone 16 Pro Max. Bakit? Kasi provided siya ng beyond the box. At talagang gustong-gusto ko yung iPhone dahil, alam mo yun, everyday kapag dadamputin mo yung phone, it just works. Parang ganun. Sigurado kang gagana ng maayos. Sigurado magka-perform ng maayos. Pag nag-take ka ng picture, siguradong maganda yung quality. Unlike sa ibang phones na nagamit ko, medyo, alam mo yun, mas madaming bug sa Android compared sa iOS. Yun yung observation ko. Personal ko yun, na experience ko yun. Hindi ko naman sinasabi na totoo yun sa lahat. Kasi depende yun sa ginagamit mong applications. Ginagawa mo everyday, ilang notification na tanggap mo everyday, kung paano mo sinacharge yung phone, mga ganun. So sa akin, perfectly working ang iPhone sa lahat ng scenarios na kailangan ko sa buhay. So, nagbabasa ako, nag-i-internet, magte-take ako ng picture, lalo na video, kailangan ko to sa video. Ilang beses ko na to ginamit as my B-roll camera. It just works. Gumagana siya. Alam niyo yun? Talagang siya, reliable. Yun siguro yung tamang term. Reliable kasi yung iPhone. So, hindi ko siya kayang palitan as may daily driver. Kahit pa may mga dumaan na sa akin na ibang mga flagship phones, all throughout the year, habang nasa akin to, hindi ko siya ma-afford na palitan. Ganun siya kaganda. Okay? So, plan ko na iPhone pa rin ang piliin na daily phone kung papalitan ko man to. So, ganun kaganda ang iPhone. Ngayon, pagdating sa secondary phone, iba-iba po kasi. Hindi palaging iisang phone yung ginagamit ko as secondary. As secondary, usually, yun yung mga phones na na-review ko na. Pero ito, hindi ko papalitan as daily phone. So, pag secondary phone, currently, ang ginagamit ko nating phone 3. Pero sigurado mapapalitan to after a few weeks siguro. At by the way, para dun sa mga interesado, for sale pa rin po ito. Hindi ko nga ito masyadong magamit sa labas kasi nga, dahil na rin dito sa iPhone. So, kung meron man ako sigurong, kung ako man lang pipili ng secondary phone na, gusto ko ng Pixel 9a. Yun yung ina-eye ko talaga na mabili. Pixel 9a. Kung ako lang ito, provided din ng digital walker. So, ito gagamitin ko. Pero kung ako lang yung bibili, Pixel 9a. Kahit pa ulit-ulit pa, Pixel 9a yung gusto ko. Kung daily phone naman, iPhone pa rin pipiliin ko siguro 17 Pro Max. Kung magkapalit man ako, 17 Pro Max pa rin as my daily phone. Secondary phone, Pixel 9a. So, yun. Salamat. Tatlong smartphone po yung gamit ko ngayon as personal phone. Yung isa po primary po nitong sa iPhone 17 Pro Max para pang edit at pang shoot po ng mga video natin. Then si Tecno Slim as backup phone dahil nga po sa sobrang gandang design niya na sobrang nipis and yet sobrang mura pa. Pang Gcash ko po yung smartphone na to guys. Pang Shopee at pang Facebook din. At pagka pulobat yung 17 Pro Max ko, ito po yung ginagamit ko pagka gumagawa po ako ng script.
Tapos yung OnePlus Ace 5 nga po pang balanse. Ginagamit ko po siya as gaming phone ngayon. Lalo pa nga po napakamura na po ng presyo niya ng around 17,000 na lang. Gustong gusto ko po guys ang OnePlus Ace 5 dahil nga po sa napakagandang build quality niya at napakagandang performance nga po sa may gaming. Tapos sobrang ganda pa nga po ng kanyang display at napakalinis pa ng software compare sa maraming mga China ROM po ng mga lumalabas ngayon. I hope sa paparating po na 2026 meron po lumabas na smartphone na kasing nibis po ng Tecno Slim pero meron po magandang overall ang specs katulad po guys ng OnePlus Ace 5. Pero syempre dapat meron din po magandang camera at video quality katulad nga po nung sa iPhone na hindi man kaganda ng iPhone pero sana meron po kahit paano medyo maganda-ganda ng video quality. At habang wala pa nga pong manipis sa smartphone na merong magandang video quality at meron din pong kamurang presyo na katulad po na sa may OnePlus Ace 5 na merong almost flagship nga po na performance at napakagandang build quality. Ito po muna guys yung gamit ko. So thank you Boss Rene dahil isa ako sa napili mo, and currently yung ginagamit ko ngayon na daily driver phone is yung iPhone 15 Pro kasi para sa akin lang pagdating sa stability ng phone, pagdating sa reliability and pagdating sa video quality na mostly yun yung ginagamit ko sa work, business, and as a content creator talagang yun yung mga bagay na mahalaga sa akin. And never ako nabigo dito sa iPhone. Even after 1 year or after 2 years, parang hindi mo mararamdaman na kailangan mo nang mag-upgrade. Kasi kayang-kaya pa rin yung makipagsabayan talaga. Yun nga lang hindi siya perfect kasi syempre pagdating sa battery, pagdating sa pag-overheat, pagdating sa mga features, madaming kulang din kay iPhone. Nasakto lang talaga na lahat ng ino-offer niya talagang magagamit ko. Pero yan din yung reason kung bakit meron akong backup phone. So currently yung gamit ko ngayon na backup phone is Poco F7 pero iba-iba din yung gamit ko depending kung ano yung on hand ko or kung ano yung nire-review ko. Pero bakit sa lahat ng phone na nire-review ko ito yung kinip ko? Hindi siya overkill na maging backup phone pero at the same time hindi rin siya kulang na pag once na nalobat na yung iPhone 15 Pro lahat ng kaya niyang gawin nagagawa din naman nito. And dito na rin ako naglalaro. Yo guys, Mon nga pala ng Hardware Voyage at para sa daily drivers ko, yes with S kasi laging dalawa yung dala ko para mayabang. Dalawa yung gamit ko para na-experience ko yung parehong Android at iOS. So para sa iOS, gamit ko itong iPhone 16 Pro Max simula December last year hanggang ngayon. Pagdating ng iPhone 17 Pro Max, yun na yung gagamitin ko tapos ipapamigay ko na to sa misis ko. Dito nakalagay yung mga business accounts ko. Business accounts? Dito nakalagay yung account ko for Hardware Voyage, yung mga banking applications dito rin. Kasi nga ang Pro Max iPhone naman, yearly kung maglabas, so yearly ko rin pinapalitan at hindi ko kailangang maglipat-lipat ng accounts every 1 to 2 weeks. Unlike sa Android phone ko, pinaka-trip ko talagang gamitin itong Samsung Galaxy Z Fold 7. Sarap mag-type ng script dito, tapos pag nanonood ka, big screen din. However, since karamihan sa mga nire-review nating phones ay Android din, on and off talaga yung paggamit ko dito. Pag may bagong phone akong i-review, syempre yun muna yung gagamitin ko. So matetenga muna to at madalas hindi ko na nababalikan. So sa Android, papalit-palit talaga and mas nagagamit ko rin dahil nga kailangan ng mga testings. Okay, salamat Boss Rene. Ang ginagamit kong phone ngayon o daily driver ko is the Poco X7 Pro. Kasi kailangan ko siyang gamitin dahil meron tayong review dito sa phone na to ng ilang months. So ang pinaka nagustuhan ko sa phone na to, napakamura niya tapos ang ganda ng value. Makukuha lang natin to ng 13,000. Naka MediaTek 8400. Tapos ang pinaka nagustuhan ko sa kanya yung camera na stable siya. So yung pinapakita kong footage sa inyo, nasa tricycle ako. Tapos hindi siya masyadong maalog at usable talaga yung 4K 60fps niya. So sa mga litrato naman, saktong-sakto lang may magagamit tayo. Hindi ko lang nagugustuhan talaga yung front-facing camera na to. Medyo OLEDs para sa akin. Pero sa value na 13,000, masabi ko na sulit tong phone na to. At lalong-lalo na may mga sale tayo na parating na 11/11 at saka 12/12 na sale. So siguro ito yung magiging number 1 na phone natin this year. At meron na mga review ng Poco X7 Pro, yung mga tips and tricks ko rin. At abangan nyo, yung ilang months ng paggamit ko dito sa phone na to, i-review ko rin sa inyo. So salamat Boss Rene, ito yung daily driver ko, ang Poco X7 Pro. So mga pare ko, dito muna tayo tatambay kay Sir Cotman and tinanong niya ako ng isang question. Ano yung ginagamit ko na phone or ano yung daily driver phone ko? Actually, meron akong 3 phone na ginagamit at lahat sila may kanya-kanyang purpose sa daily life ko. Bali, yung aking daily driver phone is this. Ito yung nating phone 3 and yung main reason lang is tatlong bagay. Una is yung software or yung UI neto, talagang maganda although hindi ko nagagamit yung mga AI feature niya kagaya nitong AI button na to. Yung main reason kung bakit ko nagustuhan yung kanyang software, una, medyo boring. Let's say sabihin natin, hindi siya attractive.
minimalist tingnan lang, minimalist yung datingan. So, naging pabor siya sa akin kasi hindi ako masyadong mapapabrowse or hindi siya masyadong distractive para sa akin. Yung notification niya, kulay black, kung makikita ninyo. So, kapag nakita ko yan, kapag email, yan, nai-excite ako. Pero kapag mga messenger lang, hindi. Ewan ko, parang, ano lang siya parang sariling trick sa utak ko. Kapag kulay siya nung email, yan, nai-excite ako kasi, syempre, work yon and etc. But kapag messenger, ito yung tsura niya kasi, yan, nakikita ninyo. Yan, ganyan yung tsura niya pag messenger. I don't know, para sa akin, nag-work siya. Depende naman yung subjective naman yung part na yun. So, yun yung isang reason. Next reason naman is battery. Hindi ako pinahiya ng phone na to kapag ginagamit ko siya sa public. Like, aalis ako. Hindi ko kinakailangan magdala ng power bank kapag gamit ko siya. So, fun fact, isa rin siya sa pinaka-makunat na battery na nagamit ko or na-review ko dun sa pare ko yung Stevie and Tips. Bale, hindi siya yung pinakamakunat, but kung tatanggalin natin yung China ROM segment, isa siya sa pinakamakunat na global ROM phone na na-testing ko. And actually, yes, nabigla ako sa performance nito in terms of battery, kaya isa siya sa main reason kung bakit ko siya naging daily driver phone. Then, pangatlong reason is yung camera nito. Meron kasi siyang telephoto camera. Unlike dun sa ibang mga phone na gamit ko, wala silang telephoto. Bale, ang reason kung bakit is super simple. Gusto ko lang mag-take ng photo and then sometimes kapag, halimbawa, may moment na need ko mag-zoom, nagagamit ko yung telephoto niya. So, walang masyadong special na reason sa paggamit ko dito, tanging yung battery and also yung kanyang UI or yung kanyang software and also yung kanyang mobile data. Isa sa merong pinakamaganda na mobile data connection na nagamit ko na phone. Then, yung pinakapangit is the Samsung phone, which is the Samsung S24. Anyway, second phone naman na ginagamit ko is this, iPhone 16 Pro. Hindi Pro Max kasi una, yung kanyang form factor maliit lang, kasya-kasya sa kamay ko. Ganun na kasi, nahihilig na kasi ako sa medyo mga tiny phone, hindi sa flat or sa manipis sa phone. I don't know bakit minamarket pa rin yun, but ito yung gusto namin. Compact size phone. Maliit lang, madali hawakan, hindi mabigat sa bulsa, and that's the main reason. And also, yung pa palang isa, about sa kanya camera. Yun lang talaga yung reason kung bakit ko siya binili. Camera. Kasi kung hindi nyo napapansin, meron ako mga TikTok videos, and then meron din ako mga shoot or mga part na shoot doon sa mga full review videos natin na shoot lang dito sa kanyang camera. Like yung mga point of view or yung mga common shots sa labas, shoot yun dito. Hindi nyo lang napansin siguro dahil nga yung kanyang camera is okay na rin naman yung quality. But hindi pa rin siya yung pinaka-the best in terms of taking photo. Pero in terms of video, isa siya sa pinaka-nagustuhan ko kasi hindi pa rin nare-replicate ng mga Android phones na nagamit ko like this nating phone 3 yung quality na kayang ibigay ng camera neto or yung kanyang video capability. Yun lang naman. Then, so bale, yung last phone naman na gamit-gamit ko is this, the Red Magic 8S Pro. Gaming phone ko siya. Bali, dito ako naglalaro ng mga emulated games. Yan, kung makikita ninyo dito yung mga game ko. Madami. I'm more on emulated app. Then, meron ako dito NBA. Nandyan yung career ko, kaya hindi ko siya mapalitan. And actually, ayoko din naman magpalit kasi yung Snapdragon 8 Gen 2 leading version na ginamit dito is one of the optimized chipset ngayon sa Android phone pagdating sa emulated or pagdating sa emulation segment. Dahil napakadami ko nakikitang graphics driver para dito, hindi ako nahihirapan kapag maglalaro ko or gagamitin ko yung user emulator. Like for example, merong gantong game, then need ng gantong graphics driver, nahanap ko agad sa GitHub. Mabilis lang siya kung yung tatanungin. So, para sa akin, one of the optimized chipset so far or as of now. Kasi kapag mayroong mga bagong release, matatagalan pa silang mag-update para doon or i-support yon in terms of optimization. So, that's the reason why, yeah, hindi ko siya pinapalitan. And maraming gusto bumili nito pero hindi ko po siya ibebenta. One of the best, okay? Para sa mga napapaisip na bumili ng mga latest Red Magic phone, promise, go for Red Magic 8 series, 8S or 8 Pro lang. Palag na yan, okay, tatanungin ninyo. Hindi nyo kailangan mag-invest sa sobrang mahal na phone or sa sobrang latest sa phone kasi, yeah, baka nadadala lang kayo sa hype. So, yan lang yung mga ginagamit ko or currently my daily driver phone. And I hope meron akong na-share sa inyo na information kahit naging madaldal ako dito. No script kasi yung video. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Balik ko na po kay Sir Cotman or kay Sir Rene. Hila guys. Peace! Hey guys, so natanong tayo ni Boss Rene kung ano daw yung daily driver natin na phones. Well, I usually have 2 phones talaga palagi. I make sure na meron ako palaging iPhone na dala and as well as an Android device. And for the Android device, unahin natin to. I am currently testing the Xiaomi 17 Pro, and what I really love about this is yung extra rear display niya na very useful naman talaga. So what you can do here is use this as a selfie monitor. So kung nagvo-vlog kayo or gusto niyo ng perfect selfie shot using the main camera, you can do that easily dito. You just have to show your palm
and it will take the photo. So para sa mga nagsasabi na this is not a useful feature, well, I beg to disagree, lalo na kung nagvo-vlog kayo and lalo na kung mahilig talaga kayo mag-take ng mga selfie photos. Now, on the other hand, literal na on the other hand, meron tayong iPhone and I usually use this para sa content creation. So, alam niyo naman, tech content creator tayo, gumagawa tayo ng mga TikTok videos, short videos, and this comes in handy kasi number one, maganda talaga yung video capability ng isang iPhone. Number two, usually pag in-upload natin sa mga social media directly from the iPhone, napapansin ko lang talaga na hindi gaano nagde-degrade yung overall quality. And finally, dahil naka-MacBook rin ako, napakadali lang mag-airdrop ng mga files from my phone papunta doon sa computer ko. And most of my family members are also using iPhone, so airdrop na lang talaga. And while I'm currently using itong iPhone 16 Pro Max, I'll be switching to the DPWH colorway ng iPhone 17 Pro Max. Abangan niyo yung full review natin sa Pinoy Tech Dad. Thank you, Boss Rene, for featuring me in this video. So, alam niyo na ngayon kung ano mga gamit nila ngayon. Okay, of course, dahil mga tech reviewers kami and papalit-palit kami ng smartphones, expect na hindi yan fix, ha? Usually, karamihan sa amin is nagpapalit na mga phones every 3 to 6 months. Ako personally, gamit ko around 1 year mahigit. Like yung tablet ko rito, yes, this one, going 3 years na yata ito. This one, ito ngayon na nag-stay sa akin, this Nothing Phone 3, around 6 months na rin yata. Long term na rin, siguro gawin ko rin ito ng full review. So, ang gamit ko po ngayon is the Nothing Phone 3. Ito na po yung aking daily driver kasi stable po rito. It's not the best pagdating sa camera, pero at least pwede ko nang gamitin yung camera. Okay? Again, I'm saying, hindi po the best ito pagdating sa camera footages. Pero, pagdating kasi sa battery and signal and wala akong na-encounter dito na bugs. Yung paggamit mo, kalagitnaan ng paggamit mo, wala akong na-encounter dito. At least, yan ay sa experience ko, ha. So, para sa akin, ito yung best na phone para sa akin. Okay? And sa camera, pwede na rin gamitin. Again, not the best. Pwede na for my footages kapag lumalabas ako, pag kailangan ko kumuha ng footage na mga B-roll para sa mga reviews ko, so on and so forth. Pwede na to. Yes, sakto yung bigat, sakto yung laki, sakto lahat para sa akin ito. And not to mention na masipag din sa software updates. Ito yung Nothing Phone. Sa ngayon, I'm not sure kung sa future magbabago sila, magloloko sila or anything. Pero sa ngayon, ito lang ang may software updates na pagkakatiwalaan kong i-install agad pagka-receive ko. Other smartphones na nandito, wala. Re-research ko muna yan. Pupunta muna ako sa Facebook page, so on and so forth. Okay? And yung second ko na ginagamit na driver, since binitawan ko ibang mga smartphones, itong Xiaomi Pad Mini. Okay ito. Gagamit ko for most cases like panonood kasi syempre mas malaking screen, mas masarap manood dito. See that? Yeah, that's Escanor, the Xenobride. Sa mga nanonood lang ng anime. Well, anyway, yung dalawa muna ngayon ang currently na gamit ko. Yung 2A ko, iba muna gumagamit na family member, so on and so forth. Yung iba nagpapahinga doon. Ewan ko kung kita, medyo blur lang, pero yun. Yung ibang mga nakapagpahinga na pagka trip ko na ulit gamitin, gagamitin ko. So yun. Pero currently, itong dalawa muna ang gamit ko for daily driving. Okay? Usual na gamit. Dito, banking, nandito muna. Yes! Finally, hindi na sa iPhone ang mga banking ko kasi may tiwala na ako dito sa smartphone na to. And then this one, the Xiaomi Pad Mini. Okay. So yun lang naman. Now, I hope nasagot namin yung mga tanong mo, boss. Giancarlo Giron. And thank you sa mga kapwa ko tech vlogger. Shoutout sa inyo. Boss, as always, napaka-friendly po ng mga yan, napaka-babait. Ako po! Pangarap ko lang dati nakausapin yung mga yan. Pero ngayon, kinoconsider ko na sila mga friends ko talaga rito sa tech community. I hope na magtagal kami lahat dito sa ginagawa namin. Masaya naman kami sa mga ginagawa namin and hanggat naging informative kami sa inyo, gagawin namin to tuloy-tuloy lang naman. Di ba mga boss? Thank you ulit. Next year ulit ha. Gawin natin ito ulit. Salamat ang babayad nyo. Ang dali nilang kausap. Panalo. Anyway, next question galing kay Boss Tima Belana. Boss, tanong ko lang, kung mapansin mo, comment ko dito, ang Unisoc kaya sa tingin nyo makakasabay sa mga Dimensity 8200, 8300 at 8250 at sa Snapdragon Gen 3? Sana magawa ng video. Salamat, boss. Okay, medyo pansin ko limited yung mga alam mo na chipset regarding sa MediaTek kasi puro 8000 to 8000 series. Dimensity 8000 series ang binanggit mo. Tapos paglipat mo ng Qualcomm, nag-Gen 3 ka. So, ang katapat po ng Qualcomm Snapdragon Gen 3 series is nasa MediaTek Dimensity 9400, mga ganun. 9300, 9400. Pero yun,
But anyway, ang pinakatanong mo, boss, is kung makakasabay ba ang Unisoc? Well, kung gugustuhin nila, possible po yun, of course. Available yung technology, na kay ARM lang naman. Kung willing sila na i-adapt ng mga X-series na chipset nila, mga Cortex, ika nga, kaya makasabay po na ng Unisoc. Pero ang tanong, bakit hindi nila ginagawa? Maybe budget or hindi nila kaya pa makipagsabayan talaga regarding sa finance. Kasi kung tutusin, kaya naman nila. It's just that maybe it's not that hindi pa sila ganun ka, no? Maybe in the future, maybe 5 years from now, pero sa nakikita ko momentum nila, no, napakaliit kasi nung ng improvement every year. And most na mga chipset nila is rebranded, like from T7000 series, pinalitan lang nila ng 3 digits T700 series, T600 series, same chipset pa rin technically. I don't know, kung meron man sigurong difference, napaka-konti. And kung ganun kabagal yung progress ng kanilang mga nire-release na chipset every year, I think malabo yung 5 years na hula ko. Probably 10 years. Pero again, anything is possible kasi technology, again, is available. Nasa kanila naman niya. Kung mali mo, one day, bigla lang willing na silang gumastos, sumugal, na makipagsabayan sa Dimensity flagships and Qualcomm flagship, maybe. Pero kung susundin lang natin yung current na momentum na ginagawa nila sa pag-release ng mga chipsets, 10 years. 10 years siguro. Pero that's wishful thinking kasi baka natatakot din si Unisoc na makipagsabayan talaga sa dalawang brand na to. Actually, dalawa pa lang yan. Meron pang si Apple. Pero sa Apple, sabagay, hindi naman Android yun. Labas na si Apple. Si Exynos, kahit paano trying hard. And sino pa ba? Exynos si Samsung nga pala, if hindi po kayo aware. And yung kay Pixel, ano nga ba yung kay Pixel? Sa sobrang wala nang kay Pixel, hindi ko na maalala kung ano yung pangalan ng chipset na. Paki-comment na lang sa comment section kung ano yung pangalan ng chipset nila. Tensor? Yung Tensor. Tensor is wala rin halos kulelat din pagdating sa performance, pero sabi ng mga enthusiasts tsaka talaga mga fanboys ng Google is hindi namin kailangan ng kalakas na performance as long as ganun kaganda ang camera. But diba, yung 10 series ngayon is hindi camera ang improvement. Ang daming complain kasi nag-focus yata si Google ngayon sa AI na ilalagay sa 10 series. So in terms of camera, I don't think there was I believe same ginamit yata na camera from 9, Pixel 9. Correct me if I'm wrong, pero yun yung nababasa ko even with Marques Brownlee, kina Mr. Who's the Boss. Yun lang sinasabi nila eh. So kayo na lang mag-decide kung mga fanboy kayo, pasensya na. Yun talaga yung lumalabas na nila. Ako personally, I stopped using Pixel after 7 Pro kasi parang not worth it hanggat hindi sila official na release dito sa Pilipinas. And even despite na meron na silang 5G support dito, I'm still not convinced kasi yung Pixel 7 Pro na ginamit ko na nagkaroon ng 5G. And the battery. Yes, I asked Pinoy Tech Dad, si Boss Janus, napanood yung kanina, ganun pa rin daw na hindi masyado nag-improve sa battery department si Pixel, which yung tao na yon, yung idol natin na yun is talagang user ng Pixels. May mga Pixel siya, hindi yun nag-skip. And even him, sinasabi niya meron talagang pagkukulang pagdating sa battery na part. Pero I believe okay naman siya pagdating sa camera. Goods naman sa kanya, it's just the battery part. Well, camera is good, but still alam natin na for daily use, mas madalas natin gamitin yung battery kaysa sa camera. So, yeah. Don't get me wrong, I'm still a fan of Pixel. Waiting lang ako na mag-release sila talaga ng decent na version na kung saan kahit hindi na nila masabay ng Qualcomm sa performance or Dimensity, pero at least makalapit man lang ng konti. And proper 5G dito sa Pilipinas kasi gawin na lang official yung release, so on and so forth. Basta yung mga ganong kakulangan galing kay Pixel. So, yun lang naman. Now, balik tayo sa question ni Boss T. Mabelana. Unisoc, possible, pero I don't think interesado si Unisoc na umakyat agad ng ganun kalaking jump going flagship, makikipagsabayan sa mga flagship. No, I don't think so. Pero prediction ko lang naman yan, could be wrong, and matutuwa ako na maging wrong dito na bigla pa lang next year nag-improve agad sa to flagship level si Unisoc. Okay lang. What a good way to be wrong if in case. Matutuwa ako na marami ng pagpipilian, hindi yung nakastick tayo kay Qualcomm, MediaTek, maybe Exynos din, yung mga ganun, di ba?
mas maraming choices, good for us consumers, okay? So, lipat tayo kay Boss Ervin Ski Black Mamba 9948. Good afternoon po. Tanong ko lang po, pabor po ba kayo sa foreign internet provider dito sa Pilipinas at kung bibilis ba ang internet speed kung sakali makapag-establish sila dito sa Pilipinas? Sana po masagot. Thank you. Since ako tinanong mo, yes, of course. Pabor na pabor ako. Nung dumating ang dito, di ba, ang laki ng nangyaring difference. Dati, ginogoyo tayo ni Smart at Globe pagdating sa Unli, di ba? Sinabi na lang Unli, hindi talaga Unli. 800 MB lang to 700 MB lang. Sa nakakatanda. Sino nakakatanda ng ganon? Kasi ako, tanda ko yun na ilalagay nila Unli internet, Unli 3G, Unli 4G. Pero pag patak mo sa 800 MB, throttled yung speed, nagiging kilobyte. Boom! Panis. Even with LTE generation, LTE era, LTE 4G, 4G Plus, 800 MB, my God, throttled. Experience ko yan. Nasa forum ako. Part ako ng isang forum sa GSM Arena and dun sa GSM Tambayan, something like that. Basta yung mga ganun. Lahat kami iisang complaint. Ang dami namin doon. 100,000 kami doon. Iisang complaint. Kaya ang ginagawa namin, yung nauso yung APN, yan. Hindi ako magmamalinesis ako sa gumagamit natin ng mga hack na APN para ma-bypass namin yung limitations na yun. Kasi marketing naman Unli, lalagyan mo ng word na Unli, si Smart, si Globe, lalagyan lang ng word na Unli data ganito. Pero pagpatak mo ng gano'n, bago mag 1 GB, throttled. Worst comes to worst pa nga, nabablock pa yung SIM card. Kapag pag magpas ka ng 800 to 1 gig, lumagpas ng konsumo mo for some reason na nakalusot yung phone mo, yung SIM card mo nakalusot sa threshold na up to 1 GB max nila, mabablock pa yung SIM. Ganun kami karami doon na group, similar sentiment, similar issue. Anong silbi ng word na Unli, di ba? Kung hindi naman talaga Unli yung binibigay mo na services. But that was years ago. Then pumasok nga sa dito, kahit paano, for a few years, nung bagong pasok pala dito, nagkatotoo, bumalik yung mga Unli. I believe it was the previous admin ng government na nagbigay ng parang pataw, parang magmumulta ang mga telco kapag hindi nila sinunod yung pag sinabing Unli. And then nauso rin doon nung time na yun yung no expiration, which yun ngayon ang gamit ko actually. Sa mga smartphones ko, SIM card ko, ang gamit ko is Magic Data, which no expiration po na data. So sa phone ko na to, maximum twice lang ako mag-load sa isang taon. Ang niloload ko is Magic Data, I believe 599 or 699, something like that. Mga around 34 gigabyte or something like that. And hindi ko naman yan naubos ng isang taon kasi dito sa bahay, wifi ang gamit ko. Pag lalabas lang ako, gagamitin yung data, which kailangan ko lang naman for messenger, messaging, video call, na hindi naman matagal ako mag-video call, like 3 minutes, 5 minutes, and what else? Yan mga ganun. So, once or twice, at best, sabi natin twice a year lang ako mag-load ng data. Last year, once lang talaga ako nag-load ng data. Yeah. This year, nakadalawa ako kasi nagamit ko yung load nito sa isang camping. So, ang dami nag-hotspot. Medyo mabilis siya naubos. Bumaba agad. Hindi naman naubos, bumaba agad. So, I had to reload again. Kaya naka-twice na ako ngayon this year. Pero patapos na rin naman yung taon. October na, going November na tayo. So, yeah. At least ngayon bumalik na yung gano'n na at least mayroon ng no expiration. Dati wala, di ba? Sa mga kaidaran ko dyan. Or at least sa ka-generation ko dyan. Alam niya, di ba? Unli is not really Unli and na-expire ang mga data. Ngayon meron ng no expiration na data. So it's so nice. Nang kahit paano, nagkakaroon ng difference every time na pumapasok na bagong ka-competition. And sa tanong ni Boss Ervin Ski Black Mamba, kapag may pumasok ba na foreign internet provider, pabor ba ako? Yes, very much. Kasi more competition, the more na nag-o-offer ngayon yung mga datihang sila Smart Globe ng promo na pwede nilang ipantapat ngayon to make people stay sa kanilang services. So, bakit hindi, di ba? So, total, tumataas naman ang populasyon taon-taon. So, hindi naman siguro bawasan kina Smart and Globe na madagdagan din ng mga siguro man may konting bawas siguro sa yearly nila nakita, pero hindi naman siguro na ikakalugi na may pumasok na 1 or 2 foreign internet providers, diba? Plus, napaka-beneficial sa atin nun kasi marami nga tayong choices and possible na magmumurahan lalo ang mga presyo ng mga load, mga promo loads nila. Pabor yan kasi dito pa nga lang pumasok, ang dami nang nagbago Imagine kung may dadagdag pang 2, 3, 5 na foreign internet providers. Pabor ako dyan. Sobrang pabor po ako dyan. Also, dun sa isang tanong niya, bibilis ba ang internet speed? Oo, bibilis. Kasi kung sa area nyo, nagsilipatan lahat sila sa ibang service provider. Kunwari, gawa tayo ng bagong ISP like Kotman
internet provider. Yan. Naglipatan sila doon. Eh di kaming mga dito sa smart users, smart user ako, kokonti na ngayon yung kaagaw ko sa signal sa smart. Mas magiging mabilis ngayon. Kasi isa sa mga reason din, pansin nyo, I'm sure napapansin ito ng mga mobile data user. May mga oras na mabagal ang internet. Especially pag mamit ka ng Facebook, Messenger. Nadidelay or ang hirap mag-load ng apps, so on and so forth. May mga oras yun. Ang usual na oras nun is yung kapag palabas yung mga empleyado. Pansin nyo, doon maiintindihan mo na na no matter na gaano kaganda, kalakas yung bato ng signal sa isang area, kapag marami ang gumamit ng sabay-sabay doon, nadidistribute, umuunti yung nakakarating sa iyo na mobile data. Yung quality na stable, malakas na internet speed. Kasi ang tawag dyan is traffic. My point is, kapag mas maraming naglipatan sa ibang mga ISP, kunwari lang, marami na kasi nakapasok, mas less yung competition natin, yung kaagaw natin. Lalo sa isang area, sa area na yun, sobrang hina pa man din ang signal, di pa naman ganun kalakas. Kung isa-dalawa ka na lang kayo doon na kumukonsumo at nakikisignal ng ganong like sa smart, di mas maganda, mas malakas na yung makukuha mo, mas stable yung internet kahit na kahinaan, at least hindi putol-putol, hindi utal-utal. So it's beneficial din na maraming dumating na ISP provider and then maglipatan yung ibang mga tao dun sa services na yon, and tayo mga hindi ayaw magpalit ng number. Ako, again, I've said this 100 times for the end time, yung SIM card number ko, same pa rin nung SIM card ko nung 2001. So, going 20 years na yata itong SIM card na to. 3G pa ito noon, pinapalitan ko lang sa smart, pinakonvert ko to 4G, and then, somehow, automatic na siyang, nung na-introduce ang 5G, automatic siya naging 5G. Hindi na kailangan papalitan. Pero pwede po yun, allowed nga po pala yun, just in case na hindi kayo aware, na pwede po kayo magpapalitan SIM card every time na pasira na siya or anything. Basta, dala lang kayo ng valid ID, punta kayo pumupunta ako sa SM, dala akong dalawang valid ID, and then sabihin ko na papalitan ko po yung SIM card ko. Same number, pwede po yun kasi like na-damage, nagkalawang or something. I don't know. Basta may proof kayo na sa inyo talaga yun. And tanda, ang tanda ko na tinanong sa akin noon is, magkano yung huling niload ko at kung ano yung huling message kong para kanino, something like that. Basta may ganun na question. I can't remember exactly the question, pero meron sila tatanong para to prove na ikaw talaga yung may-ari ng SIM card. Yes. And of course, yes, to valid IDs. But anyway, again, sa question ni Boss Ervin, pabor ako sa foreign internet providers na madagdag sa Pilipinas. And yes, bibilis po yan. Lipat na tayo sa question ni Boss As to Vlog 8360. Pag bago bili ang phone, sir, 30 to 85% lang din ba? I said this siguro maraming beses na sa ibang mga videos and so on and so forth. Pero right now, sasagutin ko to again for the 2025 year naman. Pag bago ang phone, enjoy your phone. Don't do this 30 to 85%. Kasi alam nyo bakit? Mas ini-encourage ko na ngayon na gamitin nyo ang phone nyo ng up to 100%. Basta wag lang i-empty kasi talagang yan ang stance na hindi ko binabago. Wag yung i-empty ang lithium battery kasi weakness po yan ng mga lithium-based batteries. Kaya lithium ion yan o lithium polymer o silicon carbon. Silicon carbon are still lithium-based. May pinalitan lang siya na anode doon silicon na. But still, it's lithium-based. So, just so you know lang ayan, may video tayo about yan kung gusto nyo na specific na paliwanag about silicon carbon na battery. But anyway, this 2025, kung hindi po kayo aware, ang mga batteries na ngayon is 1,000 to 1,500 na ang charging cycle. 3 to 5 years ago, mga around 500 to 800 lang, which is technically marami pa rin yun kasi around 3 years yun na charging, tuloy-tuloy na charging. Pero to think na this year, ang mga average na battery, especially going mid-range to flagship, mayroon pa 3,000 up to 3,000 charge cycle. Wow. Pero kahit doon lang tayo sa minimum 1,000 to 1,500 charging cycle. So hindi mo na masyadong problema yung 30 to 85% sa bagong smartphone. Okay? Siguro after 1 to 2 years na yung smartphone mo, pwede mo na siyang i-apply. But for now, enjoy your phone, 30 to 100% charge. Hindi ko nire-recommend na i-battery empty nyo. Pagpatak na ng pinakamababa na siguro 15%. Best best para sa health ng battery mo. Kasi talagang that's may tawag dun yung tinatawag na deep discharge yun. Masama yun sa lithium battery. So, please don't do that. Pero 100%, yes, go. Gamitin mo bago smartphone mo, meron ka pang 1,500 charge cycles. Ilang araw yon, ilang taon pa yon. Ka masyado mag-worry. Bago phone mo, sagad mong 100%. Pag luma na,
or especially second hand, maybe I can, pwede ko na siyang i-recommend sa inyo 30 to 85% kasi hindi aware, hindi mo alam kung ilan na ang charge cycle. Ay, meron na palang way pala, no? Starting Android 15, meron ng charge cycle indicators sa mga battery settings sa mga phone. Kung wala pa, pwede na rin po siyang i-install. Marami ng like dev check na app, nasa Google Play Store yon. Install nyo po yon. Possible na ipakita sa inyo yung charging cycle, except sa Samsung medyo stricto yung ni Samsung, hindi basta-basta ma-access yung charging cycle but available na po siya from Android 15 onwards yung battery cycle. Actually Android 14 pa nag-start, pero Android 15 yata mas marami ng manufacturer ang nag-implement sa mga battery settings nila ngayon ng charging cycle. Nilalagay na kung nakailang charge na, so on and so forth, and even the battery health kung ilang %. Yes, so yun, again, brand new phone, tanong ni boss, Astut for brand new phone. Enjoy your phone. May 1,500 charging cycle ka pa, I believe. 1,000 to 1,500. Still, ang dami pa rin po nun. Ang tagal pa po nun. Yun lang. Iwasan mo lang yung battery empty, yung overheating. Yes, overheating. Pampabilis yan na bumigay talaga yung battery. Tested na yan sa lahat ng mga devices. Ano pa? Yun lang naman yata. Overcharging, wala namang overcharging na halos sa panahon ngayon kasi matik na naka-stop mga phones. Mag-i-stop na sila mag-charge pagpatak ng 100%. Yes, bagong biling phone, enjoy nyo po muna. Wag po muna kayo mapraning dito. Bago pa yan. Ang dami pa yan. Matagal pa buhay yan. Huwag nyo lang aabusuhin talaga. Okay? And yun na po lahat. So, again, thank you po sa mga nag-iwan po ng mga questions, and thank you din sa mga kapatid kong tech vloggers dito sa community ng YouTube. Sana ay maging healthy tayong lahat at more blessings to come. This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon. Ay, iwan na kayo ng mga questions yan. Kung meron pa kayong mga gustong itanong about tech, smartphones, so on and so forth. I'll talk to you again soon. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala.